Balita mula sa Amerika, si White House Border Czar Tom Homan ng linggo ay sinabi na magpapadala ng mga ahente ng Immigration and Customs Enforcement o ICE sa mga paliparan sa buong bansa sa Lunes upang tumulong sa mga opisyal ng Transportation Security Administration o TSA sa seguridad ng mga pasukan at labasan ng mga paliparan sa kung saan mahaba ang pila sa mga nakaraang linggo. Sa State of the Nation ng CNN, binanggit ni Homan ang plano para sa deployment kasama ang mga pinuno ng ICE at TSA. Magsisimula ito sa malalaking paliparan na may mahabang oras ng paghintay na ang mga ahente ay sasaklaw sa seguridad, ngunit hindi magbibigay ng tulong sa pagsusuri o pag-inspect ng mga bagahe. Ang kanyang mga pahayag ay sumunod matapos sabihin ni Pangulong Donald Trump noong Sabado na magpapadala ang mga ahente ng ICE sa mga paliparan upang makatulong na mapagaan ang mahabang pila. Ang mga pila sa mga TSA checkpoint ay lalong humaba sa mga nakaraang linggo sabay ang paglalakbay para sa spring break at dahil sa patuloy ng bahagyang pagsasara o shutdown ng DHS mula pa noong kalagitnaan ng Pebrero. Dinagdag pa niya na magpapatuloy ang mga ICE agents sa mga aktibidad sa pagpapatupad ng imigrasyon habang ang iba ay nasa paliparan. Ang shutdown na nagsimula ng hindi nagkasundo ang mga mambabata sa Senado na pondohan ng DHS ay nagresulta sa pagalis o pagquit ng mga ahente ng sabay-sabay dahil hindi sila nakakatanggap ng sahod sa loob ng ilang linggo. Mahigpit sa 400 ahente ng TSA sa buong bansa ang nag-resign mula nang magsimula ang shutdown at inaasahan pang mas marami pang magbibitiw sa linggong ito. Sa sesyon ng Sabado, hindi nakapasa ang mga senador ng isang magkahiwalay na panukalang batas upang pondohan ang TSA na hinarang ng mga Republican ang mga pagsisikap ng mga Democrats sa isang 41-49 na boto. Sinisi ni Senate Majority Leader John Thune, isang Republican ng mga Democrat, sa pagpapahaba ng shutdown. Dahil sa pagtanggi ng mga ito na pondohan ang ahensya, libo-libong empleyado na ang nagtatrabaho ng walang sahod. Jojo Cesar Maxon Bulagulat para sa journalnews.com.ph.